Kayo ay muling humarap sa mga kagaya naming vloggers para po bigyan daan ang aming mga katanungan tungkol po sa inyong mga salaysay. Maraming salamat po. Unahin ko na po, ako po si Pam ng Third Floor Studio. Good morning po. Okay na po guys, sa first question po Okay, first question, ano po? Na-establish na po, saan po galing ang cold cash? Ito po ba ay wini-withdraw natin sa bangko and paano po natin ito na-withdraw? Saan po galing ang cold cash? Yung cash is galing po sa mga iba-ibang contractor din, may galing din po sa bangko. Sir, pangalan po. So, Bernard Chube. Sa bangko po mismo? Yes. Land bank po ba ito or kahit Any mga bank. private? Any bank po. So, na-encash po ito because may transaction po si Boss Zaldico ninyo sa bangkong yon. Yes. And sila po ang shop. AA po inaatasan ni Kong Saldi po doon sa pamilya ko. And when we say EA, sino po ito? Executive Assistant si Paul and Mark. Paul Estrada and Mark Tiksay pa rin po. Okay. Meron po ba kayong meron po kayong knowledge kung nasaan sila ngayon? Wala. Paul and Mark. Wala. Okay. Lumabas po kayo kay Ma'am Jessica Soho at napanood po namin yon. Concern lang din po kami dahil sa hinaharap ninyong risk ngayon, kayo po ba ay kahit papano nabayaran na sa serbisyo na humiling po si Attorney Levy for you guys na sana po mabayaran din kayo. Meron na po bang attempt na nag-reach out sa inyo ang side ni Zaldico para sabihin or i-compensate kayo sa mga utang niya sa serbisyo ninyo? Rosberg Okan, ma'am. Wala pa po, ma'am, sa ngayon. Pero hindi pa po kami nabayaran doon sa buwan. May partial lang po silang binigay nung natanggal na kami doon sa kanila. Na-terminate kami. Pero yung pag-terminate po nila sa amin, hindi po proper po yung pagtanggal nila sa amin doon. Pero ganun pa man, ma'am, baka hindi rin po alam ni boss yun nangyayari dito, ma'am, kasi mga team leader lang din po namin yung nagkukuhan sa amin, ma'am. So kami, ma'am, Ang team leader po ang nagmamanage sa yes, inyo? ma'am, meron po kasi kami yung security officer, ma'am, na mataas din ang rango, galing din po sa Armed Forces po. Retired. Marlon? Ako po si Marlon, kasama ni Pam sa Third Floor Studio. Una, doon lang ako sa bangko, sa pera. Galing mismo sa alin ko ron. Dadalhin po ako po niya sa bangko, dadalhin sa may Horizon, tsaka ilalagay po sa isang lagayan, tulad ng maleta. Okay. Anong particular na bangko po at saka branch po? Land Bank. Dito sa may iba. Land Bank. Land Bank. Anong branch po? BPI. Maraming branch silang po. Okay. Pagdating nyo nun, sir, may manager na nag-a-assist sa inyo? O kilala na ba kayo ng manager? Or kilala nyo yung manager na nag-a-assist? Pagdating namin, kasi kausap na yung executive ni boss, pipick up na lang kami. Sa may kwan, yung branch ng Land Bank. Pangalan, sir? Romel Galapon po. Sa may malapit sa estansya yung Land Bank doon. Sa may malapit sa gateway. So kasama sa nag-withdraw yung EA? Opo. Tama. Sila kasi ang nagpa-transact, sir, ng kuhan, mga withdrawal, mga kuhan. Yung mga EA, kami kasi ang papel lang namin sa security, then buhat, kung saan dadalhin. So bago pumunta ng bangko, may dala kayong bakanteng maleta? Tama? Wala po. Si bangko na ang nakalagay sa maleta. Tapos, paano nyo nalalaman yung amount ng maleta? Hindi po namin alam yung view. Hindi. Kasi later on po, i-recount nyo yun, titimbangin, Opo, kasi per kilo na po ang bilangan, Sila po ang nagkukuha ng nagbibilang yung EA. Okay. Then pero may mga times din po, ma'am, na isa sa amin o dalawa, marami sa amin na nakakatulong din sa pagbibilang. Pero doon po yun sa Valle Verde. Kasi may mga personalities po na pumupunta doon, ma'am, naghahatid ng pera sa Valle Verde. Then doon po nila binibilang, nila Paul at saka ni Mark. Tapos kami, sa labas lang kasi kami, ma'am, yung iba. Then ilalabas na lang nila, nakamaleta na to. Tapos dadali namin sa Horizon. Bahay nino yung nasa Baliber? Bahay po ni boss. Congressman Saldico. Okay. Sa pagdating nyo, nung paglapag nyo, meron bang isang particular na kwarto doon nilalagay yung mga bulto-bulto pera? Sa taas.
Meron sa taas. Sa taas po. So inaakit niyo pa pataas sa second floor. Ano yung itsura? Kwarto? Ano yung itsura ng kwarto niyo? Yung kwarto ba yung exclusive lang na imbakan ng pera? Yes. Gaano karami yung pera na sa loob ng kwarto? Tunog. Estimate ng bilang ng maleta. Estimated namin nasa 20 to 30. Ganun. Tapos kasi may pinapasok, may nilabas. Yun lang naman yung ano ng kwarto, labas-pasok. In question po kasi ngayon, ang sinasabi nila, ang kredibilidad ninyo at ang timing po ng inyong paglabas. Sa timing muna po tayo, ano ho, ito po ba ay, kayo po ba ay palabas or ano bang tawag sa ganon? Mga bata daw po ba kayo ng mga Duterte? Kaya ho kayo lumabas? Because yung timing po ng paglabas ninyo, siya naman pong dinig kinabukasan or days before ng paglilitis naman po sa Committee on Justice ng impeachment ni VP Sara Duterte. Kayo po ba ay, gamitin natin yung salitang kalye, pakawala ng mga Duterte? Hindi po. Kayo po ba ay lumalabas para po sirain kung sino man po yung mga maaaring makatunggali ni Vice President Sara Duterte sa 2028? Hindi din po. Kayo po ba ay bata po ni Kong Mike Defensor? Hindi po. Kayo po ba ay minamanage ni Attorney Levy Baligod? Yes po. Yes. When you say minamanage, meron po ba kayong meron pong influence ba si Attorney Levy Baligod pagdating sa kung ano ho ang inyong isasagot? Wala po. Parang siya po ang Nag-organize. Legal, siya din po ba ang inyong legal advisor or lawyer? Parang ganun po. Okay, pero hindi po niya dinidikta kung ano po ang itatakbo ng ating naratibo. Hindi po. Marami na pong mga nag-deny. Nandyan po si Secretary Anyo, nag-deny din po si Sonny Trillanes, nag-deny, I believe, si Congressman Laila De Lima, may pagdi-deny din po si Senator Tito Soto. Kaya po ba nating mabangga ng ebidensya ang mga taong nagdi-deny sa kanilang involvement dito sa inyong mga salaysay? Yes po. Kaya po. Sa Tamangguan po. Pagka Sa tamang panahon po. tamang panahon, tamang forum. Sinabi po ni Attorney Levy Baligod na meron tayong pinanghahawakang manipis na pag-asa sa inyong pagsusumite ng salaysay, kopya ng inyong salaysay sa Ombudsman. Ano ho? Una nang sinabi ni Secretary Boying Remulla or Ombudsman Boying Remulla na ang inyong salaysay, ang inyong istorya ay canard. Ang ibig sabihin, baseless, unfounded, and it never happened. Ano po ang inyong masasabi doon? Sino po ang nagsabi? Si Ombudsman Boying Remulla. Sinabi niya nga po doon na namin niya nga po na nagkaroon ng meeting sa bahay nila. ICC. Paano po? Paano hindi nangyari? Paano Totoo rin. hindi nangyari po? Nangyari talaga naman. Pwede rin namin ituro yung mga pinag-deliveran namin, yung mga lugar. Samahan namin sila. Marami rin po kasi nag-question sa inyong salaysay na si Congressman Laila De Lima during the time frame na kayo daw po ay naghatid, siya ay nasa kulungan pa. So nagkaroon daw ho ng disconnect doon at sinasabi ninyong isa daw, may nasabing mali yata si Attorney Levy Baligod na pagkakamali ang pagkakalagay ng pangalan ni Congresswoman Laila De Lima sa inyong salaysay. Nakita niyo po ba, nakatransaksyon niyo po ba si Congresswoman, now Congresswoman Laila De Lima? Nakatanggap po ba siya ng paper bag, envelope, or maleta? Yes po, nakita ko namin siya sa townhouse. Paano namin hindi namin sasabihin yun kung hindi siya namin nakita sa townhouse po. When we say townhouse, ito po yung sa McKinley? Sa Sa Forbes, ano po? Ang kuwan kasi dyan, ma'am. Ano pong taon ito? 2025. Layana. Sino kasama ni Congresswoman Laila De Lima? Security, I think security niya. Alin po sa meeting niya? Sa meeting doon sa townhouse. Sila boss, Si boss. si speaker,
Speaker Martin Romualdez. Ano po ang pinag-uusapan? Meron po ba kayong proximity para marinig kung ano yung pinag-uusapan? Gaya po ng trabaho namin ng security lang po. So nakikita namin yung mga Distansya. Ano? Okay, naiintindihan po namin. Tumanggap po ba si now Congresswoman Laila De Lima ng paper bag, envelope po, or maleta? Paper bag. Paper bag. Kasi yung paper bag na yan, ma'am, galing Horizon yan, ma'am eh. Alam namin, ma'am, kasi kami ang nagbababa sa taas, papunta sa sakyan, then dinadala sa townhouse, ma'am. Kasama Hindi yung sa nakikita namin, ma'am. Nabitbit nila palabas. Kung ano yung inyong dineliver ay siya rin na-deliver at nakikita nyo bit-bit nila palabas. Yes. Tama po. Ilan ang laman nung, sa tansya nyo, ilan ang laman ng paper bag? Magkano? 5 to 10 yata siya. Ilang beses nyo siya nakita may dalang paper bag? O ilang beses nyo siya tingin nyo naabutan ng paper bag? 3 to 5. 3 to 5 times. Hahabulin daw po kayo ng kaso ng isang dating Senator, Sonny Trillanes, si ST, na code name niya sa inyong salaysay, ano po, or sa inyong mga pagkikwentuhan. Mababangga po ba natin ng ebidensya ang pagtangging ito ni Sonny Trillanes? Yes po, ma'am. Maraming beses po ba ninyong nakatransaksyon o nakita sa sa mga transaksyon ang isang Sonny Trillanes? Yes po, ma'am. Doon sa sinasabi yung mababangga nyo ng ebidensya, I don't know kung komportable kayong sabihin, meron ba kayong hawak na video o retrato na ka-meeting ni Sonny Trillanes, si ganito at si ganyan? Nakikita po namin yun sa townhouse. Yung trato, yung kasama natin. Nakasama natin. Nakasama, nakita nyo rin ba si Sonny Trillanes na ka-meeting yung mga ICC prosecutors? Yes, sir. May retrato kayo nun? Wala, sir eh. Pero Pero- yan. Kasama. Kasi nag-escort din kami sa ICC. Tapos sila yung committee. Gaano katotoo na nag-good time o lumalabas sa gabi yung mga ICC prosecutors? May sarili silang lakad. So, hindi na namin sila monitor. Pag tapos na yung meeting namin, so, sa room na kami, din sila sa room, hindi namin alam kung lumalabas ba sila. Pero may mga times na ba, lumalabas din talaga sila, sir. Nang sila lang. Sila lang, hindi na. Hindi na pinapaalam sa amin. Pero pagka may mga witnesses po na ka-meeting sila, may mga in-interview sila, kasama kami doon. Eh sir, aside po sa mga photos at videos, meron pa po ba kayong mga iba pang bagay na magpro-prove po na ang inyong mga salaysay ay credible po? Meron po. Ilang maleta ang naibigay nyo sa mga ICC prosecutors? Hindi kami nagbigay ng maleta. Pero ang nakakalam ng transaction is executive. Yung mga EA po. Pero nasisiguro nyo na tumanggap ng dollars o pera yung ICC prosecutors? Executive na rin po mga kastahan eh. Nakakalam. Kasi security lang po talaga yun. Kasi ang pan lang namin dyan, sir, sa ICC, sinasagot po nila yung condominium nila, yung sasakyan, at saka yung mga pagkain po. Kasi si boss po yung nagbabayad eh, through kay Mark. Yung po sinasabi ninyong $2 million US dollars, ito po ba yung pinapalit ninyo sa Glorieta? Hindi. Sa Makati. Basta sa Makati. Basta sa Makati. Saan po sa Makati? Yung sa Makati po, hindi po siya yung regular na exchange rate na Kasi may contact po kasi sila, sila Mark at si Paul, ma'am eh. Ang ginawa na lang namin dun, ma'am, in-escortan sila, tapos inakyat yung pera, then pinalit sa dollar, binaba po, then residential po ba to? Yung pinuntahan ninyo? Residential siya. So, personal, parang Sa office. May residential din, may office. so private individual po yung nagpalit ng halaga? Hindi siguro kasi siyempre kaya nilang palit yung dalang maleta ng dollar. Yung pong pag-deny po ni Senator Tito Soto na wala daw pong dineliver sa kanya na 5 maleta po ba? O 7 yung sa kanya? Wala daw pong dineliver. Paano po natin makakounter yung anong yun? And he jokingly said na baka hanapin sa akin ng asawa ko yan. Dininay po niya, wala pong maletang
na i-deliver sa kanya. Kasama pa nga si boss nun, ma'am, yung pagdala namin doon ng buwan eh. Tsaka Ng buong maleta. team ng Buong team ni boss, si security. boss, nakita pumunta kami doon sa Nakita niyo po mismo si Senate President Tito Soto na nag-receive or nandun sa area na yon? nandun sa area. Nandun sa area. But hindi siya mismo ang nag-receive. Ma'am, may mga tao siya doon, ma'am eh. Siyempre, Pero nandun po siya. yung kuwan, iniwan na namin doon, ma'am eh. Sa building niya po ito sa Baclaran. Baklaran to. Sa Baclaran. Meron pong question doon na bakit po ang address ng isang Senator Erwin Tulfo napaka-generic na Green Hills San Juan. Tama po, hindi po specific. At alam din ng marami na maaari siyang potential na kandidato for Vice President na maaaring bumangga sa sino man po ang makakatandem ni VP Sara. Ito po ba ay paninira lang di umano sa kanya? Hindi po. Nakita niyo po siyang na-deliveran ng ano po ba ito? Envelope, maleta, paper bag. May paper bag, sir. Ma'am, may malita na. Mismo sa bahay, sino po ang nag-receive? Ang sa part ko, nung time na yun, ma'am, siya mismo po. Kasi may kasama ko na si Mark. Parang textile. Maleta po ang na-deliver. Paper bag yung sa time ko. Nung time niyo po, paper bag. Yes po, ma'am. Ang paper bag ay nagkakahalaga ng 5 to 10 M, Yeah po. you said po. Yes. Meron pong pagkakataon na maleta naman po ang na-deliver? Kasama namin po, pero dito sa amin parang wala. Nalalaman niyo po ba kung ano ang purpose nung maleta, paper bag, or yung halagang dinideliver nila? Iyon ang kung nakakaalam. Sila na po ang okay. Balikan ko lang yung kay Tito Sen at saka kay Congresswoman Laila De Lima. Nakita niyo ba silang magkasama o nag-meeting? Hindi ko, sir. Hindi sila nagkasabay. Hindi sila nagkasabay na. Hindi sila Mostly kasi po sa townhouse yung... Pakilakas lang po ang boses, nagsasabi po yung mga ano natin, viewers po, live po tayo ngayon. Pakilakasan po ang boses. Hindi po sila nagkasabay. Sir. Hindi sila nagkasama. Pero si Kuan, laging nasa townhouse po ang meeting yan ni Congresswoman Laila De Lima. Okay. Gaano katotoo na may mga pagkakataon na kahinuman ng boss nyo, si Congressman Saldico, at ni then Congressman and now Senator Erwin Tulfo, ang mga ICC prosecutors? Hindi naman po sila nag-iinom. Pakilakas po. Hindi naman po sila nag-iinom. Nag-meeting lang sila. Meeting. May idea kayo kung ano yung pinag-uusapan niyo? Closed door kasi yan, sir. Closed door. Nasa labas Yung mga na- security kasi sa labas na. Bakit po in question na ang ilan sa inyo, 10 ba, ang dishonorably discharged daw po? Kasi yun po yung pinangka-counter nila to make not credible your stories, mga sirs, no. Ano po kayang pwede nating gawin dun? Well, we see the risk na hinaharap po ninyo, no? May mukha, may mga boses, may mga salaysay, may mga pamilyang maaaring mapahamak. Gusto lang ho natin talagang labanan din kung ano yung paninira. Sinabi na po ng Blue Ribbon Chairman na si Senator Ping Lacson na hindi nila bibigyan ng oras na kayo ay maimbitahan man lang sa Senado para ito ay dinigin. Ngunit kahit papano ay pinaglalaban din naman ni Senator Amy Marcos na sana nga ay kayo'y maimbitahan para maging opisyal lalo ang inyong mga pahayag. Ngayon pong sinabi niya na hindi kayo maaaring maimbitahan sa Senado, ano na po ang ating next steps para sabihin naman ng maraming sambayan ng Pilipino that this is now the proper forum para malaman natin ang buo pang mga katotohanan. Saan po ang proper forum? If it's not media press conferences like this at hindi po sa Blue Ribbon Committee, wala na po tayong aasahan sa Ombudsman, saan po ang proper forum? Nawalan na namin po kay Atty. Baligot po kung saan. Kasi kami po, naglahad lang naman po kami ng katotohanan. And we appreciate that, sir. Opo. Also, another question din po, no, since may oras pa naman din tayo.
Sa mga media po na sinabi ninyo, specific dun sa inyong salaysay, meron po kayong isang dating media personality na na-deliveran. Pwede po ba namin malaman kung sino ito? So, sa affidavit Dapat pa man dyan na makikita naman yan. nakikita naman. Yung operators po. Pero meron po bang mga media personalities na napapanood natin at nasa malalaking istasyon? Yes, ma'am. Meron, ma'am. Pero sa tamang panahon na lang siguro namin sabihin yung mga tao na yun. Lalaki ba ito o babae? Merong lalaki, merong babae. TV o radio? Merong TV, Parehas. merong radio. Yay, parehas. English o Tagalog? 2 words po ba? Balikan ko lang yung yung sinisira yung credibility mo. After nung Club Filipino press conference, I know nakahinga kayo ng maluwag dahil nasabi nyo yung katotohanan. Tapos ang inaasahan nyo, merong gobyerno na dapat i-entertain at sasaluhin, asikasuhin o didinggin o papalalimin palalo yung mga detalyeng isiniwalat nyo. Ngayong sinisira yung credibility nyo, sa halip na pagtuunan pansin yung mga detalye na mga ibinunyag nyo, ano ang tunay na nararamdaman? Siyempre sir, malungkot sa part namin kasi sabi ka ng katotohanan, parang wala kang. Kami pa yung inahamon. Kami pa yung nagsabi ng totoo. Ng totoo, ikukulong ka. Eh bakit yung nagnakaw, hindi naman nakulong? So, ang ikukulong ba kayo yung nag-witness na? Yung nagsabi ng totoo? Dati kayong nasa serbisyo at dati rin naging opisyales ng pambansang pulisya. Hindi po, sir. Ano sa tingin nyo? Bakit nagkaganon? Hindi na namin ma-sponsor eh. Pero kasi parang nangyayari sa kuha natin, parang hindi na patas ang nangyayari, sir eh. Wala nang parang hindi na wala na tayong maasahan sa gobyerno natin, sir. Sa nangyayaring ganyan, high moral pa rin ba kayo o low moral na kayo? Ay, moral pa rin. Saan kayo umuhugot ng pagiging high moral? Sa Diyos at sa bayan ko, sir. Tsaka, sir, bakit pa kami maglalahad ng kasinungalingan samantalang ang buhay namin, sir, palubog na rin ang araw. Ang sinasabi namin, pari-parehas naman tayo na mamamatay, may mauna at may mahuli. So ito yung pinakamagandang pagkakataon. Sa dami ng pagkakasala namin siguro sa mundo, ito na siguro ang pinakamagandang pagkakataon para matubos namin sa pamamagitan. Naniniwala kami na ang una niyo sinabi ay katotohanan dahil napakahirap na sa umpisa'y magsinungaling ka dahil lahat ng susunod na sasabihin mo sa mga magtatanong sa iyo ay pawang kasinungalingan rin. Opo. So, naniniwala kayo na kaya niyo humarap kahit kanino dahil sinasabi niyo ay pawang katotohanan. Opo, nanonood pa po kami sa Diyos at sa bayan po at sa Biblia na totoo po yung mga pinagsasabi namin. Pangalawa, alam ng taong bayan na karamihan ng mga senador ay tumanggap. Bakit doon sa listahan, konti lang ang nakalista? Sapagkat yun lang po naman talaga yung mga nakatilan. Okay, pangatlo, last. Sa mga media personality, meron ba kayong personal knowledge na naabutan, nabigyan? Kaya noong unang lumabas kayo, kinaumagahan, suppress kagad yung balita. May mga tumanggap ba sa mainstream media? Sa affidavit na lang po, sir. Salamat, maraming salamat. Sir, isa sa inyo, no? Pakikwento naman po yung panahon na nag-start kayong mag-decide na labas na tayo. Magsabi na tayo kung ano ang nalalaman natin. Sino ang inyong nilapitan, bakit yung taong yun ang gusto nyo nilapitan, at bakit po kayo, paano po kayo nabuo na 18 at kay Attorney Levy Baligod po kayo tumakbo. Because unfortunately din po, kini-question din po ang kredibilidad ng isang Attorney Levy Baligod, yung pong kredibilidad din ng isang Mike Defensor na sadya naman ding
bukas palad na at taos pusong tumutulong, ano po, kami rin ho nandito. Yung pag-i-interview namin, you may find it very, sometimes you find it hostile maybe, na kami ay nagtatanong ng mga direktang tanong na ito. Kasi gusto rin namin tumulong sa maliit na mga platform namin na mailahad ninyo ang tama at ma-counter natin ang makapangyarihang lawak ng mainstream media. Ikwento nyo naman po, paano po kayo nagsimula na lumabas? Yung una po kasi nun, ma'am, nung paglabas ni Taporli, Gutesa, doon na po kami talagang hinawakan nila, parang inintak kami. Kasi nabanggit ni Taporli doon na mahigit 100 kami, or 90 plus. Kaya yung ma'am, mga team leader namin, inintak kami. Then mayroon pang mga kunting pananakot at saka gusto na nilang pasinungalingan yung ma'am yung affidavit ni Taporli. Pero hindi po kami pumayag na gano'n ang nangyari. Kasi Anong klaseng pananakot yun? Pag lumabas daw kami, Siguraduhin namin na yun, babagsak daw ang lakas ng siguraduhin daw nila namin sir na babagsak daw ang gobyerno. Sino yung nagsabi sa inyo? Sinong tao? Na sa sa takdang panahon na lang sir. Politiko ba siya? Hindi sir. pero may may screenshot kami ng text message ng mga sinasabi nila sa amin. Hindi politiko ang nananakot sa inyo? Hindi ho opisyal ng gobyerno? May active po na officer po, then meron, dati siyang active officer, then retired, siya naging team leader namin. Isa ring paglilinaw, no? Kayo po ba ever since na-detail kay VP Sara Duterte para mag-security sa kanya? Hindi po. May kumakalat hong video ng mga kagaya ninyo na makikisig at all black ang suot at ine-escort as security ang isang event na dinaluhan ni VP Sara Duterte. Kayo po ba yon? Hindi po. Hindi po kayo pakawala ng isang Sara Duterte? Hindi pa nga po namin nakita yan sa personal. Oho. Pero kayo po ba, medyo political to, susuportahan niyo po ba ang isang Duterte na kind of leadership muli para sa bansang ito? Wala po kaming pakialam sa politikang usapin, ma'am. Ang gusto lang namin, ilahad yung katotohanan. Sa panahon po ba ni Tatay Digong, kayo po ba ay nag-deliver, nagpakawala ng mga mali-maletang pera sa kung kanino? Itong paglabas nyo, alam ba ng dati ng boss nyo, si Congressman Saldico? Hindi po, sir, kasi gusto namin suportahan yung niya, yung sinabi niya, tsaka yung sinabi ni Taporli. Kailan nyo huling nakausap ang isang Congressman Saldico at ano yung napag-usapan? Wala na kaming communication after nung lumabas yung issue. So, kasi lumabas na rin siya. Kaya wala na kaming contact. Si Mark and Paul, naniniwala kayo nandito pa sa Pilipinas o wala? Hindi rin po namin alam kung nandito sila or nasa ibang bansa. Ano huling pag-uusap nyo sa kanila? Sa Ang dalawang PA? pag-uusap namin ni Mark, yung nag-end na kami ng work namin, yun lang. Wala na kami nung lumabas yung issue, wala na kaming work. Yun na lang. Pwedeng malaman kung magkano ang sweldo nyo? Range. Bilang isang, yung ano lang, average ano lang, ballpark figure lang. Kung magkano per month kayo pinapasweldo or allowances na binibigay ng tanggapan ni Congressman Saldico? Yung ano namin is 40 to 45. Ang range po ng inyong sweldo, kada buwan po ito, ano? Yes, monthly. So kasama kayo definitely sa payroll ng tanggapan ni Congressman Saldico o yun? May walay sir, meron din kasi na regular Tapos may walay sir. Isa-isa lang to. Paano kayo napunta sa tanggapan ni Congressman Saldico? Sino nag-hire sa inyo or sino nag-recommend sa inyo? Kung komportable naman. Sabihin nyo lang may nag-hire or may nag-recommenda o personal banking. May nag-hire sa amin, mga kakilala nila namin, ang kailangan nila ng additional security kay Kong Saldi. Kaya nagsama-sama kami. Kasi isa sa amin is
kakilala ko ang isa, kakilala niya rin yung isa. Kaya Ilaan po kasi kami, ma'am, sa trabaho. Once a Marine is always a Marine. Anong suporta ang natatanggap nyo ngayon? O anong pagkukundina ang natatanggap nyo ngayon sa kasamaan nyo sa Marines? Ito tanggap namin sir, yung minsan, bigyan kami niya high moral din kasi naglalapad kami sa katotohanan. Supportive po yun. Yung klase ng pananakot na natatanggap ninyo, ano? Na inyong kinakabahala, anong mga klaseng pananakot ang meron kayong natatanggap? siyempre, yung pananakot, para sa pamilya namin, siyempre may pamilya din kami. Alam nila may pamilya din kami. Lahat naman tayo natatakot. Totoo. Pero siyempre, nilahad na namin yung katotohanan. Handa na kami harapin kung ano man yung para sa akin. Sir, nung araw na lumabas po tayo sa unang press conference sa Club Filipino po, 2 weeks ago po ba yun? Basta yung panahon na yun. Meron kasing nakarating na mga informasyon sa amin na nag-attempt daw po ang kampo ni Stella Kimbo na wag siyang pangalanan nung araw na yun. Totoo po ba yun? Wala. May mga attempts po ba na wag ninyong ituloy ang press conference na yun? Wala. Okay. Other questions? Yung 18 kayo ngayon, tapos may mga bali-balita na may mga kasamaan din kayo na lalantad sa mga susunod na araw. Nakausap niyo ba sila? Yung sa iba kasama namin, nakakausap niya. Anong naging dahilan? Bakit hindi pa sumabay sa inyong 18? May personal pa sila sa nila, inaayos mo yung pamilya nila. Yung iba kasi Malala. yung iba incumbent pa nagse-serve pa, and may mga family members pa pong nasa gobyerno what can be the worst na pwede pang mangyari para ilabas pa natin yung ibang ebidensya? Kasi ang sinasabi po, I think yung batch 2 na remaining 10 po ba, more or less na grupo, may mas mga iba pang hawak na ebidensya. Ano pa po ba kayang sitwasyon bukod sa impeachment? Alam ho natin na ang ating budget napupunta ho sa wala. Meron na hong giyera sa Middle East. Ano pa po kayang mga sitwasyon na sasabihin ninyong all out na tayo, mag-all out na? Nagkukuhan kami kay attorney, ma'am, nagsisik kami ng guidance at advice sa kanya. Siya na lang din makakapagsabi kung ano pang gagawin namin sa mga susunod na po. Yes, sir. Yung kay Congress... Kababayan. Sir, medyo para sa mga personal niyo po na kahit sino-sino sumagot. Meron po bang mga pagbabanta din maliban sa inyong sarili, sa inyong mga pamilya? Dahil alam natin na yung inyong paglabas ay hindi lang personal nyo na sakripisyo, kundi sakripisyo rin po ng inyong mga pamilya. Sa ngayon, wala po para sa akin. Wala po lahat banta sa inyong mga pamilya. May mga kasama na kanila. Siguro yung iba po. Meron na pong mga medyo iniipit na po, pero kaya lang naman po. Laban na po. Iniipit, ano ibig sabihin ng iniipit? Ginigipit? Ginigipit. Kaya anong klaseng panggigipit ang ginagawa? May mga may mga pumupunta sa bahay, nagtatanong Tanong-tanong. Saan daw kami. Si Congresswoman Laila De Lima, alam naman natin na nakulong. At alam mo yun. Kailan nangyari yung pagpupulong ng paglabas na mismo ng pulungan, saka nakipag-meeting kay Speaker Martin at kay Congressman Santico? Opo. 2025 po yun. Ibig nyo sabihin, a day after paglabas ng pulungan? Hindi naman. Month talaga. So, Pinlano pa rin, Doon po ba sa mga nakaka-encounter ninyo, meron po kayong nade-develop na trust sa kanila dahil consistently nakikita ninyo sila? Or sila sa inyo na nagtitiwala na? Tapos halimbawa po meron pong
yung mga ebidensya, kayo rin naman po ang mga naglarawan yan or nag-video niyan, ano po. Hindi ho ba kayo sinisika? Kapag pag pumipitik po kayo ng picture or laging patakas ito? Sinisita ma'am, kasi nung pagkuha namin, patago. Patago. Baga remembrance ba? So remembrance nyo dahil meron na kayong pagdududa kung ano tong mga to? Parang Wala pa lang. lang. Parang ano lang, remembrance mo na talaga na ganun. Na may Pero ganun. parang wala ka pang plano o idea na ganun pala pupuntahan. When did you start collecting photos or videos na meron na kayong kutob na parang iba na to? Mali na to. Yung una po ba hindi nyo na naisip na mali na yun? Dahil malalaking pera po ang involved. Hindi kami nag-isip ng gano'n ma'am kasi mayaman si boss ma'am Saka marami siyang kuhan. Nadja-justify nung pagiging mayaman niya yung halaga ng perang nakikita ninyo. Ano pa? Yung kay Gutesa, kay Sergeant Gutesa, ano sa tingin nyo? Nasaan siya ngayon? Hindi namin alam kung saan siya ngayon. Pero, Wala rin kaming contact sa kanya. pero nakakaramdam kayo na ginigipit ang isang Sergeant Gutesa. Maaari siya. Maaari. Kasi hindi na siya lumabas. Hindi yun hadlang para patuloy yung panindigan yung mga naunang binunyag nyo nung nakalipas na presidente. Hindi po. Bakit sa tingin nyo, sa dami ng mga nagde-deny, merong isang Ombudsman Boying Remulla ang umamin? Ano ang mabigat na hawak na ebidensya against Ombudsman Boying Remulla? Bakit siya pinili niyang mas umamin na lang kesa mag-deny? Hindi namin alam yung rason niya ma'am Pero Nasabi lang siguro namin yung tamang yung Totoo nangyari. totoong nangyari. Kaya umamin siya. So sa mga nagde-deny po, meron silang nakikitang butas sa inyong salaysay para sabihin na may deniability sila. normal naman yan ma'am Pagka kuhan, i-deny mo Pero hindi naman makapag-deny yung mata namin. Kasi nakita talaga na. May mga videos po kayong hawak. Meron po. Yung pong mga nakita naming larawan, ito po ba ay maaaring mga screenshot lang from videos na meron kayo? Yes. Yes po. At ilan lang yan, no? Marami pa ron ang hindi na ilabas. Yes po. Yes po. Ang mga videos po ay nasa cellphones nyo po? Yes po. Marami pong copy ma'am. May Maraming USB. copy. Ay, sir, yung USB hindi naman lumalabas yan. Kailan ho kaya tayo makakakita ng sample man lang ng video na yan? Tamang panahon siguro ma'am. Sa mga nag-deny, kanino kayo mas na-offend? Kay Con ma'am. Ako kay... Kay ST no? Australia. Bakit? Bakit? Kasi kakasuhan daw kami na. Nasuman ka. Takot po ba kayo sa kaso? Hindi po. naman. Handa na kami doon kasi alam namin kung anong magiging Yun na mangyayari. yung mindset na naman na ganun mangyayari. Oo, Na-offend so- kayo dahil dati nyo siyang kabaro? O ano ba? Yung denial ng... Kasi sa mga ni-report ninyo, ang pinakamalaki pong pinakamarami na may maleta ay si Senator Tito Soto. Nag-deny siya. Hindi po ba kayo na-offend sa denial niyang yon? Hindi naman. Marami na. Ni- Normal lang po yung mag-deny siya. Secretary Anyo, kakasuhan din po kayo. Handa po sila? Ano yun? Handa pong tumulong si Attorney Levy Baligod sa inyo pagdating sa mga haharapin ninyong kaso. Yes po. Mga kapatid, bago ko makalimutan, galing sa taong bayan, kung kayo ang magdi-decide, kayo mismo, grupo ninyo, saan nyo gustong dalahin ang laban para matapos na ito? Dahil the more na mag-extend ito, talo kayo at talo ang taong bayan. Saan nyo gustong dalahin ang issue? Gusto nyo bang maimbestigahan kayo sa Congress, sa Senado, Ombudsman, or gusto nyo panawagan sa taong bayan na umaksyon? Kahit sa... Pwede nyo pong sagutin. Kahit sa, sir, kahit kailan. Senado man yan o Congress, harapin namin. Kamakailan naglabas ng pahayag at sinusuportahan na kayo ng Iglesia ni Cristo. Ano ang naramdaman? Siyempre, sir, high moral kami kasi May support. may support na kuhan. Ilan sa inyo ang Katoliko rito?
Salamat. Kung ano naman ang naramdaman nyo at bakit hanggang ngayon wala kayong nakikitang suporta mula sa simbahan Katoliko. Meron naman sir kasi yung nag-call sa amin sir, testigo. Bishop. Bishop. So kontento na kayo sa ganun. Yes, sir. Sige, wrap up tayo. Pahingi na lang mo ng kanya-kanyang salaysay nyo, panawagan nyo, at yung mga gusto nyo sabihin. Okay. Ako po ba si Silvio Narodel Jr. Tanawagan ko po sa mga tao yung dagdagan pa suporta po sa amin kasi nagsasabi kami ng katotohanan po. Yan lang po. Fidel Corpus po. Nananawagan po sa ating mga kababayan na sana suportahan nyo yung mga panawagan namin. Sapagkat totoong-totoo po, nakita namin ang lahat ng mga pangyayari na nakasaad doon sa mga pinabot namin. Panawagan po sa mga sumusuporta sa amin. Maraming salamat po. Bill R2B po. Nanawagan po ako sa sa mga kababayan ko na suportahan. Totoo po yung sinasabi namin at suportahan po kayo. Maraming salamat. Rosebert Topan po. Salamat sa lahat ng suporta nyo at sa mga tao na naniniwala sa akin. Salamat po. Romel Galapon po. Nagpapasalamat po ako sa mga sumusuporta sa amin 18 na sinasabing ex-marine, bagmen, kung ano na yung tawag na sa amin. Maraming salamat po, pero kahit ano mangyari, tuloy po ang laban. Mensahe po sa pamilya ninyo. Sa pamilya ko, pagpasensya na po. Laban lang. Sir, sa families po ninyo, napapanood po kayo. Sa family ko po, supportive naman po sila at salamat po. Sa pamilya ko, sabi nila sa akin, ingat lang po. Supportive naman yung family ko sa akin. At nagpapasalamat rin ako kasi malabas na yung katotohanan. Mag-ingat po kayo lagi dyan sa kung saan man kayo naroon. Salamat. Sa pamilya ko po, salamat sa tiwala at lagi akong sinasabihan na mag-ingat. Salamat. Kami rin po, maraming salamat sa inyo. Thank you po. Mabuhay po kayo. Salamat po. May next batch yata ng Next time. Pakishare naman, hindi na kami makapagsalita. Hindi na namin ngayon. Pakishare na lang, pakishare. Meron pa kayo. Doon ako sa kabila. Saan? Doon po sa as-i. Sir, maraming sige. Thank you, ma'am. Pakishare yung ano. Ako na yan dito. Oh, dito kayo. Sorry. Nakalimutan na. Po. Si JD yung... Hindi, kasi yung camera Boss, kung pwede boss, mas maraming detalye para lagay nyo ng konting energy tapos mas maraming detalye. Wala si Sir Aaron. Sige sir. Atin yung security bukas. Original. Sa aking Pilipino. Guys, di namin mapabasa yung mga message nyo kasi syempre focus tayo dun sa pag-interview. Kaya yung mga mensahe nyo po, mamaya na natin babasahin mga mamenser ha. Ma'am Lynn, happy po yung batch nila, mother. Ngayon na kayo, okay lang? Ayos lang, sir. Ayos lang? Ano po ka tayo sa nila? Hala ko Hindi naman yung kanayin. Pogi talaga na to. Kanino to? Starstruck ako ba? Ayan o. Sir, nakampor niya yung akin. Yan. Yan. Yung
yung kanyang Nagsialang sila. Grabe talaga. Saan to do? Facebook. Sir, saglit sir. Latest na yun. Thank you, Sir Marlon. Tama yung sabi ko. Latest na yun. Ha? Gulong ko sa'yo. Sir. Doon yung nagalit. Oo, ano? Sino ako makapag? Kayo pa nga makapag. Ito nasa loob. Bago to, Ma'am Richie. Stephen lang kayo kasi yung kanina na interview natin, anim-anim lang po muna kasi para hindi po mag-interrupt yung mga magsasalita. So anim-anim per batch. Kaya mother, Ay, ito, wala to. Wala na ako po dito, di ba? thank you Ma'am Connie. Ay, bali, anim. Feeling ko nga pa-expert na ako, nag-chat na yung Globe. Ano na lang, recording ka? May nakalive? Yes. Kasi ano nagda-down. Update ka kasi. Ay, ikaw maglutay kung Pinagalitan ka. Ako pala may problema. Pinagalitan ka tuloy. Oo nga. Ay, yung mic. Palike and share mga kababayan para mas maraming makakita ng live natin ngayon. Kanina parang nakita ko nanonood si Pebbles. Si Pebbles ba yung nanonood sa akin? Ikaw sa Facebook? Nag-pump up ba? Kilala ko rin. Reported ka na kay Oo. Hindi ba eh? Okay lang din, kasi training sa sila. Handa na talaga ako dyan ba eh? report kita. Oo, samahan pa kita eh. Sige, mamaya. Thank you sa mga nanonood dyan sa Facebook natin na 179 viewers. And then syempre sa ating YouTube channel, 721 viewers. Maraming salamat mga maminser sa pagsuporta nyo sa ating mga 18 Brave Marines. No, sa pagpapakita ng suporta sa kanila mga kababayan ko. Napapalakas nyo po yung loob ng mga ating mga magigiting na Marines. No? Ay, sorry po. Wala pa nga eh. Baka po pwedeng kunin ng mic kapag tumusok ang buko. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ay, sorry. Yes, yes. Thank you po. Pops Network. Sir, Pops Network kami ha. Dito yan, ha? Hindi pala kita lang. Parang update ko sa ano, mamaya. Stay tuned na kayo dyan. Palike and share mga kababayan ko. Share nyo. No? Sa mga nanonood dyan mga maminser, share nyo to para Ako na dito mag ano. kumalat to. No? Hindi. Ako tataas, ikaw bababa. Dito ako sa likod. Maraming salamat sa pagsuporta. Specific circumstance na event, pwede ikwento niyo yung actual na nangyari during that event Yes. para may details yung kwento na. Si Attorney Respicio pala yun. Kaya nga po eh. Hello po. Vlog niyo yan. Vlog niyo yan. Hindi niyo nakita si... At least merong bagong pogi kaysa dating lagi kong mic eh. Kape. Nagsawa ka ma'am? Sabi ka naman ma'am. Meron pa naman sila. Sumanat ka na naman ma'am Pamba. Kung mic steak. Steak. Steak and carrots, kayo naman. Beef steak. Attorney Harold. Attorney Harold, binata ka, di ba? Yes, boss. Dalaga si Pam. Sana all. Magmano po, magmano. Hindi, kayo talaga. Kababayan pa naman kayo. Ganun ba? Thank you ma'am Connie. May tambalang hap-hap. Tambala na pala. Share niyo pa po. Ay, thank you ma'am Connie. Lakas nyo makasira ng dignidad. Tayo eh. Tumama kami si Rachel. Lima lang po sila. Ay po. 5 po. Saan si Rob? Kung ready po sila, ano? Sa kabila siya. At Oh, may naka-break Pwede na, po. pwede na. May naka-break Sir po. Efren, kanina nagsimula na. Ngayon magsisimula pa na. Game. Okay, prepare na kayo. So prepare na tayo. Mas pagkaan. Ayun. Kailangan malayo. Galing po kami sa kabila sa mga kasamahan nyo rin po. So, gawin natin parang cross-examine ang maaaring yung mga natanong na namin doon ay may tatanong po namin muli dito. Na-establish na po, by the way, ako po si Pam ng third floor studio ng YouTube. Ano po, ang unang katanungan, na-establish na po natin ang malalaking halaga ng pera, maleta, ang na-deliver po ninyo sa mga personalidad. Saan po galing ang cold cash?
Saan po nagmula ang cold cash? Kasi, Ako na po sasagot. sir, baka po pwedeng kunin itong mic. Yan, salamat Tapos po. pakilala po muna. Tapos saka po sagot. Okay na po yan. Sige, nandito po. Ako po si Benny S. Bolontati. Masasabi ko lang po, yung tungkol yung sa mga pera na pinanggagalingan. So, merong pagsakan si boss doon sa sa Bolivar District sa bahay niya. Lahat ng nagre-remit po sa kanya, doon binabagsak. So, pagkatapos noon, dinadala namin sa Horizon Home sa bahay niya po. So, maraming beses po na nangyayari po niya. So, parang routine na namin ng paghahakot, pag-security, pag-deliver. Yung pong sinasabing binabagsak ang pera sa kanyang bahay, sino po yung mga nagbabagsak ng pera? Iba-iba po, iba-ibang galing na probinsya. Hindi namin alam talaga po yung kilala yung iba na nagdadala. Yung mga sagot po na yung EA niya po yan. Pwede po ba nating masabi na mga contractors and contractors po ang mga nagbabagsak ng pera? Ang alam ko, yung mga contractor po. Mga contractors po. At kapag po binagsak yun, syempre po, in cold cash na rin po pa. Yes po. Bali, ang iba dyan nakasilid sa malita, ang iba nakakarton, tapos pagdating doon, binababa namin at binibilang ni yung EA niya po na si Paul at saka si Mark. Ang mga maleta po bring your own maleta. Nagpo-provide po ng maleta. Pag dineliver, nakamaleta na po. Hindi po yung si Boss Zaldi po ninyo ang nagbibigay pa ng maleta para paglagyan. Ay, yung nagde-deliver po, sa kanila na po, sa kanila sa nalagyan. So, pag deliver naman kami sa iba, si Boss, nagpapabili sa amin ng malita dito sa Green Hills, saka Divisoria. Nagpapabili. Yun po. Pero saan po nang galing na ang mga maleta Rimowa? Ang Rimowa po ay isang European brand na talagang mahal po na klase ng maleta. O dahil po sa disenyo ito? Depende naman po kasi sa nagbumibili po doon. Minsan sila ni Paul may contact na, pipick upin na lang namin. Sabi nyo, yung iba tingin nyo contractors yung nagdadala ng pera sa bahay ni Congressman Saltico sa Valle Verde. May napansin din ba kayo ng mga government officials na nagdi-deliver din ng pera kay Congressman Saltico? Doon sa Valle Verde, karamihan po yung mga security niya lang po nagdi-deliver. So, sa amin naman, ang ginagawa namin, habang kami doon, tapos bababa namin, papasok doon sa Valle Verde, at doon na rin po si Paul Estrada, yung nagbibilang. Para malinaw, no? Security ng contractors o security ng government officials? Hindi namin specific kung ano ba siya yung tauhan po nila. Yung mga contractors na sinasabi nyo, I'm sure yung iba naririnig nyo sa pangalan. Naririnig nyo rin ba ngayon o kamakailan na naging controversial dahil doon sa pagdinig sa flood control scandal? Opo, naririnig po namin. May pagkakataon po din sa inyong affidavit, no, na ang Bucor po, sila po ang nag-deliver ng pera kay Zaldico. Yung sa Bucor naman po, ako ma'am, hindi ako actually na involved dyan. Yung may kasama kami dyan na may nakakita, dalawa sila. So hindi ko alam kung sino pa. Hindi ko rin masabi na opo. Sa mga kasama nyo po, may kwento po kayo tungkol dun sa testimonya dun sa Bureau of Corrections, sir? Doon sa kabila kasi yung involved po dyan. Sir. Doon nga sa kabila. So hindi rin po kami pwede magkwento na hindi namin actual na nakita. Yung kay Congresswoman Laila de Lima, pwede nyo ba ikwento kung kailan nyo siya unang nakita at ano mga pangyayari rin na napansin nyo dun sa pakikipagpulong ni Congresswoman Laila? Si kung Laila de Lima po, nakita po namin sa Team EAC po sa townhouse. Nakita po, ako nakasaksi po 2 beses ko nakita. Nagpagpulong sa kay Kong Saldi sa kay
dating Speaker Romualdez po. Nakita mo rin na paglabas doon sa kay Congressman Saldico, may dala-dala siyang paper bag o maleta. Meron po, paper bag po. Ilang beses po ulit. 2 beses po siyang nakita ko. May ebidensya po tayo nito dahil isa po siya sa umaaray at nagde-deny na walang katotohanan ng inyong mga salaysay. So, sa amin, wala kaming nakuha picture, pero sa team namin po, lahat kami nakakita. Yung personal knowledge, hindi Personal naman po. Yung nagde-deny. service na sasakyan, Grandia po, tsaka may isang backup siya. Yung pong transaction ninyo or sa yung panahon na nakikita po ninyo si now Congresswoman Laila De Lima, ito po ba ay kahit minsan nadalaw nyo po siya o na-escortan nyo po ang let's say si Zaldico na binisita siya sa kanyang kulungan? Hindi kami naka-escort po. So paglabas na po niya nangyari ang mga transaction or coordination with her? Siya mismong pumunta sa townhouse po. Kay sir, name po nila, sir. I am Chris Dado, sir. Oo. Doon sa testimony nyo, alin yung para sa'yo, alin yung pinaka-remarkable na abutan ng pera? Sir, para sa akin, yung ano ko doon, sir, is yung nagde-deliver sa mga media po. Hindi ko lang banggitin sa ngayon. Sa tamang panahon ko na banggitin po, sir. Kayo mismo ang nagde-deliver sa Kasama namin yung media coordinator ni Congressman Saldico. Yun yung nasa affidavit, si Joey De Guzman. Yes po. Tapos, kasama nyo, so kayo ang umiikot sa media para ibigay yung pera para sa media. Yes po. Doon sa media na yon, broadcaster, taga-radyo, taga-print, Taga-TV? o taga-TV. Meron na sa house, sir. Meron sa radyo po. Meron din sa... Hindi ko nabanggitin, sir. Sa tamang panahon ko nabanggitin. Kalimitan, saan nangyayari yung abutan? Restaurant, bahay, or what? Or yung mismo sa media company? Minsan meron kaming hinahatid sa bahay, sir. Nakapaghatid din kami sa house, sa car park. Nakapaghatid din kami sa isang restaurant. Kamiting niya. Tapos, minsan hinatid namin sa drop-off ng station. Pila po. Station ng... Station ng media. Media station. Media station po. Maleta, envelope, paper bag. Paper bag po. Paper bag. Paper Sa bag. tingin nyo, magkano laman ng paper bag? At po, gaano kalaki yung paper bag na nakita nyo? Hindi ko na po matansya, sir. Siguro, bayad yun sa mga talent fee nila, sir. Ano to? Lingguhan o buwanan? Lingguhan din, sir. Lingguhan. Yes po. Lingguhang paper bag po Yes ito. po. Ito ba yung tingin nyong dahilan? Kaya simula nung lumabas kayo sa Club Filipino at binunyag nyo yung mga nakita nyo at personal na karanasan nyo, ay sa halip na ilabas ng mainstream media, yung mga testimonya nyo ay nababaliktad pa kayo at hanggang ngayon, pilit na sinisiraan ang kredibilidad nyo. Yes po, sir. Yun ang pinakamasakit sa amin, sir. Kasi yung dalawang mata namin nakikita namin, sir. Kung anong abutan ng mga media. Kung anong laro ng mga media. At kung ano karami yung trolls na nakita namin sa isang establishment dyan sa Makati. Saan po ito sa Makati? Sa Valero po. Ano pong, maaari po bang ninyong mabanggit man lang yung building? Hindi ko na po muna sasabihin po, ma'am. Bali, ano po na, sisiwalat ko na po, andyan na sa investigasyon kung ano na talaga. Kasi mahirap magbitaw ng anong... Totoo rin. Yes po. Kitang-kita ko sa dalawang mata ko kung paano nila laruin ang social media po. Sa mainstream media, ano ang panawagan mo at bakit hanggang ngayon binabaliktad at sinisira ang kredibilidad mo? Sir, from the very beginning, kaya kami gumanito, sir. Sa mga malalaking media practitioner dyan, sir. Kaya kami lumabas, pasensya na po kayo. Hindi na po namin masigmura po ang pinanggagawa ng gobyerno sa amin, sa ating kababayan. Lalong-lalo na sa mga kababayan kong nasa Mindanao. Halos baha, gutom, krisis, dahil napupunta sa Corruption. korupsyon. Yung pira sana na para sa Flood control.
flood control or sa health ng mga tao, kalusugan ng mga tao, pagkain ng mga tao. Kaya bilang ordinaryong Pilipino, sir, concerned kami na baka sunod na araw, yung mga anak namin, 18 point something na yung utang ng 18 point something trillion na yung utang ng bansang Pilipinas na ito. Yung mga anak namin, yung mga apo namin sa susunod na henerasyon, maghirap. Yan ang hindi namin matatanggap at hindi namin natatanggap sa sarili namin na iwanan sila ng ganyang kalaking utang ng bansang Pilipinas po. Maraming salamat. Sir, maliban doon sa mga testimony nyo na nakita nyo yung mga trolls, nakita nyo yung mga mystery media, meron po ba tayong mga physical evidence or litrato na magpapatunay na talagang tumanggap sila? Yung abutan. As a security personnel, sir, hindi namin gawain yung magpanay ganyan-ganyan kasi nakapokus kami sa VIP namin, sir. Nakikita lang ng dalawang mata namin, sir. The most especially si Orly Gutesa. Kasi siya, marami siyang alam sa pagdating sa mga bilangan ng pera na sinasabing ang 1 milyon, 1 kilo. Totoo yan, sir. Nagkwento yan mismo. Totoo yan. Himigit kumulang. For the record lang po, no, masasabi po ba natin na ang administrasyon ni Marcos ay merong mga troll farms? Masasabi at masasabi talaga mo kasi nakita ko sa dalawang mata ko. Kanino ba yung connected yan doon si Kung Saldi at si Speaker? Di ba ang pinaka nila si So lahat po ng PBBM paninira ngayon sa mga hindi sumasang-ayon sa mga polisiya o kung ano bang programa na hindi maganda ni Marcos Jr. At yung paninira sa mga Duterte specifically ay utos ni Marcos sa kanyang mga trolls? Actually, hindi ako pro Duterte at hindi rin ako pro Marcos, ma'am. Pero masasabi ko talaga, sobra, binadjitan. Binadjitan talaga tong trolls na to. Sir, 24 oras, 300 personnel nag-ooperate sa isang establishmento dyan sa Makati. Na anytime pwede niyong ituro. Na anytime pwede namin ituro, sir. Pero sa ngayon nung nabulabog na, sir, baka nag-disperse na. nag-disperse na. Kasi before kami lumanta dito, sir, from the nakita ko yung isang establishmento, ni-review ko, wala nang katawa-tawa, sir. Paano kayo napunta ron, sir? Sinama kami ng isang media coordinator with his group na pumunta doon sa establishmento na yon. Tapos, nung andun sila sa taas, inutusan kami ng, kasi ang sitwasyon nun, libre chow, libre kain yung mga na yun, mga empleyado doon sa establishmento. Nangyari, nagparty sa taas yung mga boss, mga media coordinator. So, nung umakyat kami doon, inakyat namin yung mga fruits, mga beverage nila doon sa taas. Sumakay kami sa elevator na maliit, umakyat kami doon. Nakita ko, punong-puno ng computer ang isang palapag. Umakyat ako sa hagdan ulit, isang palapag. Umilip ako. Kasi parang malapit lang. Ang babata pa na mga troll agent nila doon. So ilang palapag ang opisina ng troll farm? 3, sir. 3. Yes po. Para maging particular, anong floor po? 4th floor, Second, 5th floor, 2nd third. floor, 3rd, Yun yung occupied nila, sir. Fourth. Second, third, fourth. Yes po. Occupied nila yun. Dito po sa mga nakakaharap ninyo ngayon, meron po ba sa aming mga vloggers ang nabigyan ninyo ng paper bag, envelope o maleta? Sa inyo, so far, wala naman akong nakikita sa inyo, ma'am and sir. Okay. At least, maliwanag yun. Sir, kayo po, ano po yung pinaka-unforgettable na maleta delivery o ibang mga nasaksihan nyo patungkol sa corruption? Sir, I'm Renny Boy Julian. Sir, ang participant po dito
Ako po yung yung nasa picture na nasa aeroplano na doon. Ako yun na minsan ginamit din nila trolls na iniba yung tao. Ako po yun, yung picture na yun, yung na yun. So, bali kami noon, convoy, full force kami noon papunta kaming hangar. Maraming malita ho yung 48 malita. Kakantsawan pa nga kami mga kasama namin mga security dahil mabigat dahil sasakay namin sa aeroplano. So hindi ho namin alam at hindi ko rin alam kung saan nila dadalhin yung na yun. Kung saan i-deliver yung 48 malita na yun. Yung sa aeroplano na dinala namin na Kasi full force kami noon, mga security, saka mga active na... Para lamang po magkarga ng mga maleta sa aeroplano. Pero hindi ho kayo kasama sa biyahe? Ay, hindi po ako kasama sa biyahe. Yun, kinarga doon sa aeroplano. Yung kasama din ako nagkarga doon kasi security driver din ako. Kaya alam ko kung saan yun. Nahagip nga yung yung malita doon. Ako po yun. Kaya at saka yung yung kay Sir Garcia, yun nasaksihan din namin doon sa pag-transferan ng pera. Sino po Doon si sa- Sir Garcia? Doon sa George George Garcia. Comelec. ma'am. Sino po si Garcia, sir? Para lang po malinaw. Sir, siya yung Comelec chairman yata. George Garcia. Yes, ma'am. Yan po, nasaksihan po namin na transfer sa kasi ang po kasi doon ma'am, sir, si Paul sa si Mark na kasi doon ang doon, nagsasikaso. Pakilinaw, paano mo transfer? Ano po yon sa sasakyan lang po kasi yun, sir. Nasaan Sasakyan lang, kayo nakadikit lugar? lang po, oo. Nasaan kayo lugar niyo? Andun lang po sa may parking kami kasi andun lang Parking kasi. saan po ito? Sa may Maidas po. Maidas. Ano to, bago mag-election o after election? Ano to, sir? Hindi ko na ano kung kailan yung abutan na yun. Year po. Ano pong year? Hindi na po tanda. Okay, Marlon. Balikan ko lang sa aeroplano. Sino yung kilalang personalidad na sakay ng aeroplano na yon na pinagkargahan nyo ng maleta? Kasi yung aeroplano sir ang pagkaalam namin sir kay boss ko yun Oh. Kung ano yun, yung aeroplano na ko yun. Opo, pero syempre may taong pasahero doon. Sino pasahero na? Hindi po na namin alam yun. Hindi nyo rin alam saan papunta yun. Hindi, sa knowledge ko po, hindi ko po alam. Kasi nagkarga lang sila. Sino po sa inyo ang na-involve sa Paway? Paway delivery? Sa kabila po. Nasa kabila, hindi natin nalaman yung of course, question po, sa pagpaparatang po ng marami or pagde-deny po ng marami na wala hong katotohanan ang inyong mga sinasabi. Tinanong din po namin sa kabila to. Kanino po kayo mas na-offend? Kanino po kayo mas na-offend na sinasabing kayo ay mga sinungaling at ang kredibilidad po ninyo at imahe questionable? At yung sa nagbaba sa amin, saka yung may mga sinasabi na sinungaling sinasabi namin, pero natatakot na sila malaman yung katotohanan na involved sila. At saka yung iba dyan, supporters nila. So, kami wala namang ginigilingan kung sino, basta ang sinasabi lang namin ay katotohanan lamang po. Sino po sa inyo nakapag-deliver sa bahay ni dating Speaker Martin Romualdez? Kami, sir. Sir, baka pwede pong pakwento. I'm Dante Orbilio. Hawak na lang po. Salamat po. Ma'am. Ako isang driver ni Kong Saldico sa team namin. At the same time, security po. Malimit po ako na mautusan isa sa driver na paghatid ng pera doon sa bahay ni Kong Romualdez. Yung malimit po na yan, every delivery, ilang maleta po? Ang every 3 days sa ang delivery namin, ma'am, siguro aabot ng 10 o 12 malita.
Size po. Ang size po ng mga malita nito ay large saka medium. Meron din pong small. Saan po dinideliver? Doon po sa 42 McKinley, then 41 Forbes. Aguado po. Aguado rin meron. Sa Aguado. Opo. Labas po tayo ng Aguado, tawid po tayo sa gate 4. Ito po ay Malacanang office na ano po. Ito po yung Harapan PGH. po mismo, ma'am. Kayo po ba ay nakapag-deliver po sa loob ng Malacanang? Hindi po. Ang kwan po, Aguado lang po. Ang pagkaalam ko ay kay Kong Romualdez yung building na yon. Doon po namin dinideliver o binababa yung mga malita. Sino po nagre-receive? Bilang isang driver, ma'am, dahil kasama ko naman si Paul at sa Paul Estrada, yung ni Boss Salde, saka ni itong si Mark Tiksay. Sila na po yung nagbababa doon sa sasakyan. Minsan tinutulungan ko po. Pag nandun na po kami, binababa ko. Din sila na pong nagdadala sa loob ng bahay. Yung 10 maleta po na yan, ano pong sasakyan ang gamit? Minsan po yung ginagamit naming sasakyan ay bulletproof na Super Grandia po. Kung hindi yung puti, yung itim po. So pati po yung sa passenger side at yung sa likod, napupuno po yan ng maleta? Passenger Kung saan side po? sa likod po. Sa likod? Opo, May kasi bakante po siya, ma'am, sa may likod. bakante sa likod, maluwag po yon. Kasi nakatupi? Pinofold yun. Pinofold Bali, yung ano upuan, sila, ano? kargahan. Bali yung, ano no, ginawa talaga yung bulletproof na yun na van, Super Grandia. Wala nang upuan sa likod. Kasya kahit na mga 15 malita, this size. Tinanggal na po. Tapos may upuan lang sa harap. May dalawa, tsaka yung, bali 4 lang kung makakasya na ba. Doon sa nag-deliver kay Speaker Martin, sino po sa inyo ang nakapag-deliver po ng pera kay Congressman Sandro Marcos? Yung dun sa kabila. Sa fitness po doon. Pero sa knowledge po ninyo, nakapag-share naman na po kayo ng inyong mga experiences, ano po. Yung nasa Paway po kayo, yung pong picture na meron kayo, picture po together with, is it Bongbong Marcos, is it Sandro Marcos, or Lisa Araneta Marcos? Yung actual dito na Nasa kabila. sa kabila po. Mhm. So, yung kayo pong mga nandito, ano pong na-deliveran ninyong mga address? Within Manila lang po or meron kayong outside Manila? Sa akin ma'am sa within Manila. Dito po. Ang una, ang pinakamarami talagang deliver po sa akin na experience ko, simula 2002 kay former Speaker Martin Romualdez po sa 42. Simula nung umupo si boss ng APRO, Chairman of Appropriation, Kailan po? Ano pong year ito? 2022 po. Okay. Noong September 2022, start kami na deliver doon kay dating speaker po sa 42 McKinley Road. Ito po yung nasa tapat ng simbahan? Dito lang banda po. Yung tapat ng salon? Sanctuary. Oo, yung santuario. Before mag-sanctuary po. Before. Okay. Sige. Bali, simula 2022 po, nag-deliver kami po doon. Sa akin na experience po, hanggang 2023 ng December. Tapos, nung 2024, January, nalipat na po yung deliveries po namin doon sa 14 Nara Street, South Forbes. So, doon yung imbakan Yung sa loob po. na po yun, ano? Opo. Kasi pagpasok mo, may gate, tapos pababa, basement. Doon na po yung, kahit makita niyo na po sa picture po yung imbakan po ng ano. Kanino ng po mga bahay malita. yun? Kay dating Mark. speaker po. Dating speaker. Sino po nakapag-deliver kay Stella Kim? Pwede niyo po pakikwento. Pakikwento po. Yung tungkol naman po doon sa pagdi-deliver kay Ma'am Stella, ako yung driver na naman po doon. So, ang nangyari, minsan nandun si ni Boss, si Atty. Binbiyahe, nakuhanan din po ng picture. Pagka time ng
deliver namin doon. Pagpasok sa bahay niya, nakuhanan din po ng picture, nandun po sa affidavit po namin. At maliban doon, marami pang bisis na nangyari na nag-deliver kami ng mali-malitang pera doon sa bahay ni Ma'am Stella. Nandun po siya? Wala po siya doon, ma'am. Ang secretary po niya ang nagre-receive o di kaya yung katulong niya nandun. Nung dineliver niyo yun, sino pa apron? Si Kong Saldi o ang apron na si Stella Kim? Di si ano na po, si Kong Saldi po. Kong Saldi. Ako nakapag-deliver po ako since 2022. Elite po yung service po namin. So hindi bababa sa 10 malita po. Dalawang beses ako mag-deliver. Kasama ko si Lando Supat, yung dalawang sasakyan ko yung nag-deliver po. Hindi rin bababa sa 10 malita po. Sir, yung unforgettable experience niyo po tungkol lang mo sa pag-deliver ng pera. Ako naman po si Master Sergeant Christopher Esquivel, Pakilakas lang po si Philippine Navy Marines, retired. Yung experience ko rin po, kasi kami ang tasking ko ay security sa backup security. Every time na mag-deliver, kami po ang responsible sa kalsada. So, na-notice ko rin po yung mga mali-malita na yan kasi kami po yung escort. Halimbawa kung magdi-deliver sa Forbes, kami po yung magsi-security sa kalsada. So, aware po kami sa mga mali-malita na yan. Kaninong bahayo o yung nakilala nyo na dinilibiran na binakapan? Ang last na ko sa 42 kay dating speaker po na Sir, sino po sa inyo yung security sa mga ICC prosecutors? Kaya po. Ano ho yung napansin nyo? O ano yung medyo interesting doon sa pagsisecurity nyo sa ICC prosecutors? Doon sa level po namin, sa akin lang po, binibigyan lang kami ng tasking ni Mark Tiksay, sa team leader po namin sa Team AC, na may isang team kami po naka-tasking doon, security kami, naka-convoy. So, naka-stay kami sa isang hotel, nandun po din sila naka-stay. Diyan po sa Makati, si The Hotel. Marami pang hotel po na naka-stay po sila dyan. Minsan ba nakita nyong nakainuman ng ICC prosecutors ang boss nyo, si Congressman Saldi o iba pang mga VIP? Sa ICC po? Opo, ICC. Hindi po namin nakikita na pag-inuman. Pero yung ICC po, minsan nakita na pumunta sa townhouse po, nakipag-meeting po sila. Alam natin at sigurado naman kami rin na monitor nyo rin kung paano kinidnap si Tatay Digong. Yes yung po. mga oras na yun at magwa 1 year na sa March 11. May napansin ba kayo o ano ang naging galaw ng grupo nyo? May napag-deliveran din ba kayo ng mali-maleta nung araw ng March 11 o bago mag-March 11 o after March 11? Kung tungkol sa pag-deliver ng malita po, hindi naman po tumigil yung pag-deliver. Kasi sa isang linggo, merong 3 beses na nag-deliver kami po. So, hindi din namin alam kung para saan yung mga dineliver namin po. Basta yung namin na dinala lang namin po doon. Parte po ng trabaho po namin. Hindi nyo ba napansin na pagpapalapit na yung eleksyon, mas napapadalas yung pag-deliver nyo ng pera or nung bago mag-March 11, napadalas yung pag-deliver nyo ng pera? Gaya po ng sinabi ko, parang normal lang yung pag-deliver namin po. Kasi minsan mag-deliver kami bultuhan. Minsan umaabot ng 27 malita. Minsan 3 sasakyan, 4. O, iba-iba po. Basta hindi siya masiro sa isang linggo po. Yung kay former Congressman Erwin Tulfo, na ngayon Senator Erwin Tulfo,
sino sa inyo ang nakasaksi at ano naging partisipasyon niya dito sa iskandalo? Doon po sa kabilang team po, grupo po, doon yun po yung may involved po doon. Dito po sa amin, baka sino yung ganito? Ako, ang question ko, sir, kini-question po kasi ni Senate President, ni Blue Ribbon Committee Chair na si Senator Ping Lacson, gumawa po siya, naglabas po siya ng computation na ang sinasabi po, hindi daw po makatotohanan yung halagang inyong dineliver. Because kung yun daw po ang amount na nakasaad dun sa size ng mga maleta, by this time daw po, hanggang ngayon daw po dapat sana, nagde-deliver pa kayo. Kaya yun po ang nagagamit na question or panging-question sa credibility ng inyong salaysay. Ano pong masasabi niyo? Mamang masasabi ko lang doon, narinig naman ho nila siguro yung salaysay ni Kong Saldi ko, na lahat naman ng kabuuan ng pera na nailabas na natanggap nila ay nasabi na ho lahat ni Kong Saldi. At na yung mga dinideliver naming pera na mali-malita, halos lahat nandoon namin dineliver sa bahay ni Kong Romualdez. Bakit po napakatindi ng operation na palabasin kayong mga sinungaling? Yun nga po yung kinakagulat namin, ma'am. Dahil kami na nagsasabi ng totoo dito. Dahil yung mga pera naman na talaga na siguro ay galing sa flood control yon. Wag na naman po nilang pasinungalingan at kami sirain nila. Dahil yung trabaho naman po namin ay bis lang po doon sa kwan ni Boss Saldi. Kung ano lang po yung utos sa amin na i-deliver yung mga ganong mali-malita sa bahay ni ganito, bahay ni ganon, yun lang naman po yung sinusunod namin. At saka yung sinasabi po namin dito na dinideny nila, pawang katotohanan po lamang kasi pamilya po namin yung nakasalalay dito. Nakataya yung buhay ng pamilya namin. Lalong-lalo na yung buhay namin, ma'am, sa nangyaring ito. Kung ano lang po yung sinabi ni Kong Saldi sa ni Master Gotisa nung lumabas sila, pinapatutuhanan lang din po namin yon. Natotoo lahat yung sinasabi nila. At yung kay Sir Ping Lacson naman, wag naman nilang sirain yung credibility namin dahil nagsasabi lang po kami dito ng totoo. Yun lamang po, ma'am. Isa po sa binabato sa inyo, ayusin lang po natin kami. Pwede pong sumagot ng sabay-sabay. Ang isa pong binabato sa inyo ay pakawala daw po kayo ng kampo ng mga Duterte. Hindi po, ma'am. Hindi po yun totoo. Hindi po kami pro Duterte, ma'am. Hindi rin kami pro PBBM. Kami neutral po kami na naglalahat ng katotohanan dito po. Wala kaming nasabing bakit saan ba kami nabuhay noon? Sa administrasyon din. Kayo daw po ay parte ng operation na meron ang isang Mike Defensor. Hindi po yan totoo, ma'am. Kayo po ay iniimpluwensyahan ni Attorney Levy Baligon. Hindi rin po. Kasi katotohanan lamang po ang sinasaad namin dito, ma'am. Wala kaming dinadagdag dito, ma'am. Yung nakikita namin, kung ano nakita namin doon, kasi gusto namin baguhin na nga, tuldukan na nga itong korupsyon na to, ma'am. Ano ang nararamdaman nyo na sa halip pagtuon ng pansin ng Senado, particular ni Senator Ping Lacson, yung nilalaman ng mga testimonya nyo ay mas nakatuon pa ang isang Senator Ping Lacson na alam natin ring isang pulis, mas pinagtutuon ng pansin na sirain ang inyong kredibilidad? Masakit para sa amin, sir. Totoo, masakit sa amin talaga na kaming naglalahad ng katotohanan at pawang katotohanan lamang ang sinasabi, walain yung kredibilidad namin. What if wala kami sa sundalo, wala kami, pero ganun ang trabaho namin. Kasi hindi mo napatik eh. Wala na kami sa serbisyo, kung tutuusin. Wala na kami sa serbisyo. Nung nag-iwalay pa kami sa serbisyo, may mga programa ba sila binigay sa amin? Wala naman. Yung sa amin na sana, trabaho lang to. Neutral kami.
Kung sino yung boss namin, magpaka-loyal kami sa boss namin kasi diyan nabubuhay yung pamilya namin, sir. Sana intindihin nila at isipin nila yung taong bayan na naghihirap ngayon. Na sana sa programa mapunta yung budget, napunta sa bulsa nila. Kaya gusto namin matuldukan yung korupsyon na yan. Lalo-lalo na sa flood control. Maraming salamat po. Yung sinasabi nila ma'am na wala ng credibility yung mga trupa dito na awol, dishonorable discharge, retired man, hindi naman ang usapan yung gano'n ma'am. Ang usapan dito yung katotohanan, yung ayun ang pag-usapan dito, yan ang katotohanan na ilalabas. Hindi naman kami dito ang usapan dito na wala ng saysay ito mga ito kasi discharge, dishonorable, nag-awol. Ako ma'am, retired ako pero hindi ko minamaliit itong mga ito. Ako ma'am, kung matutusin, mabuhay na ako sa maayos. Pero dito ako para sumama, para labanan natin, para matigil na yung korupsyon natin. Para sa sambayan ng Pilipino. Kasama po kayo sa lumabas kay Ma'am Jessica Soho, tama po? Ako po. Kasi sinasabi din po doon that your timing is suspect. So, ibig sabihin po, lumabas po kayo ilang araw bago madinig yung impeachment case po kahapon ni Vice President Sara Duterte. Kayo po ba ay lumabas para maimpluwensyahan, matakot kung sino man po yung mga nabanggit sa inyong salaysay na mga congressmen na maaring bumoto ng impeachment case for Vice President Sara Duterte? Hindi naman po sa tiniming namin sa paglabas. Kaya nang sinasabi ni Attorney Baligod, so saan ba tayo lalabas? Saan tayo paano natin i-timing? Ang ano lang namin po naman, kailangan talaga naming ilahad yung katotohanan para hindi bulag sa ating sambayan ng Pilipino na may korupsyon dito sa ating bansa. Sinasabi niyo po na ang House of Representative na lugar kung saan nagkiklaim ng mga paper bags ang ating mga kongresista, ano po. And sinasabi niyo po na each time na merong mga pagdinig, either TRICOM man yan o QUADCOM man yan, umuuwi silang may bitbit na mga maleta. Nangyari po kahapon na finalize ang impeachment case ni VP Sara sa Committee on Justice na sinasabing sufficient in form and substance para magtuloy po sa isang impeachment proper na pagdinig. Naniniwala po ba kayo na after nung hearing na yon may mga paper bag na inabot sa kanila? Oo, ma'am. Naniniwala kami doon kasi bago kami pumunta doon sa HOR, may dala-dala na po kaming mga paper bag na naglalaman ng pera at kinakarga minsan doon sa sakyan ni Busalde, minsan doon sa backup na sasakyan. Ang trabaho lang doon namin, ma'am, ibaba yung mga paper bag na yon at kinukuha na ng ni boss na sina Paul Estrada at sa Mark Tiksay. At hindi na namin alam, ma'am, kung kanino nila bibigay yung mga paper bag na yon. Pero nandun lang kami sa harap ng HOR at pagkatapos ng hearing na yon, nakikita na namin yung mga congressman na bit-bit na yung dala naming paper bag. So, yun pa lang, nagpapatunay na mayroon talaga silang natatanggap na pira. Sinasabi nyo din po na mayroong pagkakataon na ang mga congressmen natin ay pumipila sa helipad para doon mag-claim ng mga paper bags. Tama po ba? Wala pong ganun, ma'am. Ang na observe lang namin noon ay paglabas na po nila. May mga bit-bit na pong paper bag. At yun din yung mga dala namin. Na ina-assume natin na binayad sa kanila for performing a task. Tama po ba? Yes po. So, sa Bureau of Corrections na nag-deliver ng pera, sino sa inyo ang nakasaksi? Nandun po sa kabila. Sa kabila yun, sir. Sir Jude. Yung paper bags na inaabot ninyo, paano po ninyo nalaman na pera po yung laman doon? Yung paper bag na yun, sir, hindi naman totally kami yung nag-aabot. Kami nagdadala galing sa Horizon Home, ikakarga sa sakyan.
So alam na po namin yung ano, kasi malaman namin kung anong bigat. Tsaka yung paper bag na yun, ang laman nun, kung ipunuin mo, 5 to 10 in. So dala-dala namin po sa sasakyan papunta ng Itsoar. So, 100% po kayo siguradong pera po talaga ang laman ng paper bags? Yes po, sir. So yung paper bag na yun, dalawang magkapatong po yun, tatlong patong kasi ang single paper bag, baka humapunit o mapigtas ano ho. Di makakapal man po yung binibili namin. Matibay po siya. Paper bag, eco bag. Paper bag. Paper bag lang. Gaano kalaki na paper bags? Kasi may mga small din na paper bags, meron ding large na paper bags. So yung ano niya sir, parang ganun. So malaki talaga. Parang eco bag. Kung magsha-shopping ka, pantalon yun, no? Pants yun. Opo, parang Ganun, Levi's. pants. Pero yung mataas sa Levi's. Hindi naman Levi's mababa. Yung mataas siya. Tapos makapal. Pang-bag, no? Opo. Pang-bag ng mga babae. Hindi siya yung Uniqlo na papel. Na, Hindi siya Hindi mapunit. kakayanin. ano. Hindi po. Makakapal siya. Makapal. Sir, kasama ba si Congressman Garin doon sa affidavit nyo na nabigyan din ng basura? Mayroon po. Kasi po dinideny niya. So, kailan daw ito at saan? Actually ako wala akong participation dyan. Yung sa ibang tropa namin po, meron yan po. Hindi ko masagot pa yan. Sa follow up sa sinasabi niyo na hindi kayo magkakasama. Kasi yung pinupunto ni Boyeng Remulla, bakit daw ang pare-pareho? Sir, baka natanong na po ninyo ito rin. Kasi may tatanong ako. Kung natanong na, huwag nyo na lang po sagutin. Hindi, okay lang din. Si Secretary Anyo, natanong na ba? Okay, Wala please. pa. Nagsampa na ng reklamo, ng kaso laban po sa inyo sa Department of Justice kagahapon. At mayroon pong mensahe siya po sa inyo sa 18 na nagsiwalat patungkol po dito sa mali-malitang pera. Ang sabi po ni Secretary Anyo, wag po daw kayo magpa-manipulate at ilabas daw po ninyo yung katotohanan at kakarmahin din po daw kayo. Ano po ang inyong masasabi dito? May nagmanipula po ba sa inyo? At alam na ba ninyo na nagsampa ng kaso si Secretary Anyo sa inyo? Yes po, alam na po namin yun na sir dahil based doon sa mga napanood na rin namin at yung sinasabi nila na walang credibility yung mga salaysay namin, kung wala siyang natanggap, hindi naman ho namin sasabihin sa aming statement na nakatanggap siya siguro. Ang nilalad lang po namin dito ay yung katotohanan lamang at sana naman wag na nilang pagtakpan yung mga ginawa nilang anomalya tungkol sa pera na yan dahil lahat naman tayo alam natin yung totoo, lalo na sa amin. Saan napunta yung mga pera na halos mapuno ang bahay ni Kong Romualdez? Totoo po yun lahat. At tulad po ng sinabi ko kanina, pamilya po namin yung nakasalalay dito at buhay po nila at buhay din po namin. Ang kwan lang din po namin dito ay matuldukan na at maliwanagan yung taong bayan kung ano talaga yung totoong nangyari. At yun lang din po ang sinasabi namin dito. Yun lamang po. Follow up question lang po. Kung may alam po kayo dito kasi hindi naman kayo kumpleto. Ano ba ang partisipasyon ni Secretary Anyo sa mali-malitang pera po na ito? Doon sa level lang namin po sir, nakita lang namin na pumunta siya sa townhouse. So yung sa mga sinasabing mali-malita, hindi po dati alam yung tungkol po dyan. Yung ano lang, pumunta sa doon at saka na ano namin na may dala siya na pera, nabigyan po siya. Ano po, malita or paper bags? Paper bag po. Kay Sunny Trillanes po, ano ho naging participation? Yung sa akin kasi sir, kay former Senator Trillanes naman, bilang isang driver ng kay Kong Saldico, nakapag-deliver po ako nung uli 2025 na po. Kasama ko si Mark Tiksay na nagatid ng yung paper bag doon sa bahay niya din sa may Antipulo.
Yun lang po yung partisipasyon ko doon. Last na lang po, mensahe po ninyo sa maraming Pilipino na nakatutok sa inyo ngayon at hanggang saan po ang laban na ito? Panawagan ko sa ating mga kababayan, sa sambayan ng Pilipino, na sana suportahan naman ninyo kami sa laban na ito. At tulad po ng sinabi ko, yung nilalad po namin dito, sinasabi ay katotohanan lamang at sinusuportahan namin yung sinasabi ni Kong Saldico at ni Master Gutisa kasi yun naman talaga ang nangyari. At sa naman, hanay ng Marines, tignan muna nila yung sitwasyon, yung totoong nangyari dahil kami po yung nasa frontline ng mga pagdi-deliver na yon. Huwag nila kaming husgaan dahil hindi po nila alam yung totoong nangyari. Kami po ang nakakaalam noon. Kaya totoo lang din naman yung sinasabi namin dito. Yun lang po. Yes, sa sambayan ng Pilipino, maraming salamat po sa suporta ninyo. At sa mga taong may kinalaman dito sa flood control issue na to, please, ibunyag nyo na po ang lahat. Kasi habang tumatagal, mas lalong nagigipit at nahihirapan kami. At lalong-lalo na yung taong bayan. Tao lang tayo, may Panginoon tayong sinasamba. Kailangan natin intindihin yung kapwa natin na naghihirap. Na sana, bigyan ng magandang programa kung sa mga namumuno ngayon, bigyan ng magandang programa ng gobyerno. Lalo na ngayon, 18-point-something trillion ang utang ng Pilipinas. Anong mangyayari sa mga kabataan natin? Anong mangyayari sa amin? Anong mangyayari sa darating na apo namin? Pag-anak ng apo namin, may utang na. Pagka lipas ng sunod na taon, madagdagan na naman ulit ang utang ng Pilipinas. Walang magandang programa kasi yung yung gobyerno. Sana huwag kaming husgahan, tanungin kami, imbestigahan kami ng maayos at neutral na pag-imbestiga. Huwag yung puro na lang sa inyo yung nasusunod. Pananakot. Paglalahad namin ng katotohanan, parang pigilan pa kami. Sana bigyan kami ng pansin, bigyan ng intervention o special investigation para sa amin na para matapos sa lahat at matuldukan to corruption sa bansang Pilipinas. Maraming salamat po. Okay na po. Maraming salamat po at mabuhay po. Thank you, mga sir. Thank you. Sir, Doon sa kabila. Dito ako eh. Maraming salamat, sir. Kaya sila ba interview sa programa? Berada? Kahit via Zoom? Try mo actually, attorney. Yeah. Or si Kong Mike. Sa programa mo na. Para yung marami kayo Pasok tayo sa mainstream. Ay, hindi. Ang alam ko, 1 to 1:30 yung